one and all to the Cine Geeks podcast, where movies, TV, and all things geek collide. I'm Angela, joined by my lovely group of drag geeks. Give it up for candidate number 1, Norman. My name is Norman. Welcome to Cinegeeks, and I believe in the saying that maniwala ka, maniniwala ang iba. And I thank you. Hello! Magandang araw po sa ating lahat. Thanks for listening to Cinegeeks. Candidate number 2, Mathon. Hello po sa lahat ng mga avid listeners po namin dito sa Cine Geeks. Ako'y naniniwala na kayo po ay ganda mo. Pare ko! Ayan! Exciting yung susunod. Candidate number 3. Hello, I'm Jello. And I believe in whatever they believe. Thank you. Grabe, shortcut Anyways, welcome back. Okay, we are reviewing episode number 8 of Drag Race Philippines Season 2. And perfect na perfect ang ating intro because our episode title is called Brand Ding 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 Ding. Brang ding 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 mga bading! Ayan. So, we just witnessed the brands of our drag geeks right here. And we are in the presence of those people who live for brands. Yeah. Tayo yon. We're in marketing and advertising. We own our own companies and we do things for a living that talks about colors, hue, message, and yun nga, branding. At saka bading din. Oo. Anyways, before we go further, before we continue, would like to remind everyone who hasn't done so to follow our podcast whenever you listen to our podcast like Spotify, Apple Podcasts, YouTube, and Google Podcasts. Also, set your players to automatically download our new episode so you don't miss out on our fun Cinegeeks conversation. And also, please don't forget to follow us on Facebook, Threads, X, aka Twitter, and Instagram so you can join in on the Cine Geeks conversation. Don't forget to leave a 5-star review on Spotify, Apple Podcast, and Google Podcasts if you absolutely enjoy our episodes. Baka naman, kung Baka Grab naman. nga binibigyan mo ng 5-star, Lala Move binibigyan mo ng 5-star, ito, bigyan mo higit pa sa 5-star. Ilang star? Unlimited na natin yan. Bigyan mo kami ng pagmamahal. This is our episode number 8. Tama, no? Oh, Yeah. ang tagal mo nang Yes. pinakikinggan yung mga kabadingan namin dito. Bigyan mo kami ng star. Hindi yan nakakabawa sa pagkatao mo. Bigyan mo na kami ng star. Yeah. So, our episode, again, is Brand Ding Ding Ding. It aired September 20th, 2023. And ang episode is commercial. Yan. The queens are tasked to do their very own shampoo product endorsement in the branding challenge. And on the runway naman, Rainbow Runway Realness. But before we continue, ano ba yung ating naging mini challenge for this episode? Our mini challenge is Our mini challenge is... Our mini challenge is... Flip top ba to? Oo, yung flip top. Ayun yun. Yung mini Actually, masarap to. challenge natin was reading challenge. Alam mo, akala ko iikot yung our mini challenge is, sabi ko, pagandahan ba ng boses? So, akala ko nga sasagot na din si Roy Ayun. It's okay, it's nagkaroon okay, don't ng worry. flip top sila. Oo. So, It's a reading nag-transform. challenge, right? Oo, this time meron kakaibang reading challenge. Kasi yung usual natin, di ba, nakatayo, parang beauty queen, babasahin ng co-competitor. Pero this time around, para silang mga ghettos. Yes. Mga rappers. Oo. Anong rapper ka? Christmas rapper. Ako lumpia. Ako kasi kinakain. Ah! Ano to? Ayop! Naipasok mo pa yun. Ako napaka-wholesome. I'm a Christmas rapper. Ikaw? Lumpia. Lumpia rapper. Oh, ikaw, anong rapper ka? Malutong at malaman. Jello, anong... Hayop talaga si Mayton. Napaka-wholesome Jello, ano ng si Jello? Cinegeeks. Ano bang rapper? How about you, Angela? Anong klase kang rapper?
Molo rapper. Molo rap. Kasi sabaw. Parang ganun lang din. Winner. Anyhow. So sino ang nag-stand out sa inyo sa ating mini challenge? Para sa akin, ang nag-stand out talaga is, unang-una, si Arizona Brandy. And also, si Captivating. Captivating. Okay. Yung may nakakapag-captivate ka at nangangagat ka. Captivating. Actually, Si Captivating Catcat kasi nagra-rhyme talaga yung ano niya, yung verses niya. Parang flip, ano ba yun? Flip top. Oo, battle. flip top Oo. yun. Gusto ko yung mga costume nila talaga eh. Kanino ba yung costume na para sa sali lang ng ng ballroom? Ballroom. Kay Arizona Arizona Brandy Brandy. din ata yun. Para Si siyang Ovi. ice cream. Kay Ovi ba yun? Ovi. Kay Parang Ovi. glitter. O sabi, ballroom? Yeah, Ayun na so, ayun. Ang mini challenge winner was, of course, Arizona Brandy. Yes. Ako medyo hindi na ako nagulat dito na siya yung nanalo kasi nga, siya naman yung witty kahit sa kanilang mga interview, sa kanyang confessional, siya yung witty, nakakatawa yung kanyang mga sharings. Hindi rin ako nagulat na hindi masyadong naintindihan si Jade So. True. Pero Me too. natawa ako dun sa Sinabi verse niya. niya. Yung- Captivating cat Kasi- kumakain ng... Burat. nakakagat kasi nga captivate. Captivating. Yung mali yung captivating, no? Captivating. Actually, yung sa kanya nga tama. Bukod sa mahirap siyang intindihin, hindi ako nagulat doon. Pero natawa talaga ako din nung sinabi niya yung captivating cat, nangangagat Nangangagat ng ng- burat. Sabi ko, grabe talaga to. May sape. Gigil si Katkat dun eh. Ano daw? At saka yung kay Arizona Brandy din. Brandy, shark, Funny yun, in fairness. Minsan nga, mukha nga ding shark si Arizona. No? Arizona Brandy won 20 book courtesy of Havaianas. Ayan. Havaianas. Havaianas. Baka naman. Mm. Size 10 po. Ako po size 11. Ay, lucky. Oh, locker. Jello. Ang bata nga. 6.5. Angela. 8. 8. Okay. Sabi nga nila, hindi naman lahat nare-reference sa paa. Ay, pero char. Okay, let's move forward. Move on na tayo. Okay, so again, our challenge is branding. So shampoo ang kanilang mga konsepto. Bago tayo tumungo sa ating, ano yung tawag dito? Maxi Challenge. Bago tayo Yeah. pumunta sa ating Maxi Challenge, anong shampoo commercial ang hindi mo malilimutan? Ay, ako talaga, Pantene. Bakit Oo, Pantene? Kasi nga, di ba nga, yung apat na mga natin, mga Yes, make mga me icons, shine. Yun, oo. unwritten by Natasha Bedingfield. Oo, si Si Miss Angel Aquino, Miss Rufo Gutierrez, Miss Don Zulueta, at saka si Miss Gretchen Barreto. Ay, oo. Di ba? Wala nang kakabog doon. Tama. Pantene lang. Ako naman, alam nyo ba, bata pa lang ata, this is a family trade ang masasabi ko, pero this is a family joke. Pag tinatanong ako talaga nung bata, anong shampoo mo? Rejoice. Oo. Sumusunod. Hindi. Nako, hindi ko panood si Kim Chu, yung sumusunod. Jabun Saga- Twins. Hindi. I can feel it. Yun yung akin. So, parang 80s pa lang or early 90s, yan, confirm na ng mga kamag-anak ko kung saan ako patungo. Oo. Dahil anong shampoo mo? Rejoice. Yun yung nasabi ko. Tapos yung lahat sila mahahaba yung buhok. Tapos yung pinakahuli, yung lalaking VCO. VCO pala. Yun, actually. Oo. Yun ang favorite mo, Angela, VCO. Ikaw, Pantene, Pantene Rejoice, talaga. VCO, very organic. Ikaw, Jello, Nagsashampoo pala kayo. hayop. Pero Rejoice din kasi yung natatandaan ko yung sumusunod sa galaw. Grabe. Ano yung 10 years, 15 years yung difference? Ang tanda ko naman sa'yo. Utang na loob. Sumusunod, sa bagay maganda rin naman yung shampoo commercial na sumusunod ni Kim. Kay Kim Chu yun, di ba? Kim Chu. Oo. Meron pa din si Jabong Sandara eh. Twins. Saka Sandara. In our, am I in or out? Copyright. Copyright. Ay, meron pa pala yung mga babaeng uy ay. Uy, ang ganda. Ay, di pala. Parang gano'n.
Oo, yun. Diba? Ano ba bang shampoo commercial? Basta ako Pantene talaga. Pantene talaga, classic Cream eh. silk. Oo. Actually, conditioner, cream silk. Sa conditioner sa'yo, cream silk. Tsaka yung mga head and shoulders, yung mga, ay, may something sa Dandruff. balikat. Ah, Oo. Kala ko sasabihin nyo, natatandaan ko yung frontline. Ay, Yun. hindi pa ako napapanganak. What's that? Ayun. Ano ka ba para sa dogs yun? Yung guard. Wow, guard. Meron pa ba nun? meron pang guard. Oo. Ha? May... May entry si Oo. Roy. Oo. Mane and tail daw. Oo. Para buhok kabayo. Buhok kabayo lang, wag mukhang kabayo. Minsan, mukhang kabayo din. Ano pa bang shampoo commercial? Parang Palmolive. kay Casey Ay, o kay Julia? Tandingan. Hindi. Si Casey Concepcion. Oo. Ah. Si... Julia Barreto, yung naglalakad siya, yung baby pa siya. Oo. Ay, oo nga, yung Palmolive. Oo, Maganda rin yun Palmolive. kasi yung dati namin kasama sa bahay, kasama niya yung anak niya na Becky Stan din. Nahuli ko siya yung, Girls, I'm back! Ginagaya niya yung commercial na, kalbo siya. Sabi ko, confirm. Sige, let's move on na to our Maxi Challenge. Ayan. Our Maxi Challenge is a shampoo commercial. So, let's start with Arizona Brandy. Her commercial is still all about alak. Her brand. Her brand. Anong pangalan ng ano niya? Lasing Alice. Lasing Alice. Yeah, Lasing that's Alice. it. Oo. Oo, habang chumachancing siya dun sa pit Oo, crew. sa pit crew. Tapos, lasing ka pa rin ba? Pero maoy ka. Parang, alam niyo yun, parang ang galing niya dun eh. Para sa akin. Kasi na-represent niya talaga yung amoy yosi, amoy alak na itsura ng buhok. Diba? Yung malagkit. Malagkit, No? oo. Napawis. Masyasim, oo. Tapos parang mukhang maraming kuto yung yung buhok niya. Okay. Batang hamog. Next naman natin, kay Bernie, ang kanyang heme-heme shampoo. Heme, heme. Hame-hame wave shampoo niya. Ano masasabi niyo doon? Sa akin naman, ni-represent ni Bernie yung classic Filipino, or actually, hindi lang Pinoy, kahit yung mga ibang nationality, yung siguro natural na sa tao yon. Gusto mo kasi kung kulot ka, mas straight yung buhok mo. Kung straight ka naman, gusto mo makulot ka. So yung kay Bernie, it was somewhat a classic shampoo commercial, but classic or sobrang standard or sobrang by the book na commercial ng shampoo. It did not speak her brand. Didn't show a little of Diday, yes, pero it wasn't a standout. True. Unlike Arizona Brandy, bangag, lasing, wala sa sarili, 'di ba? Alak, 'yon. Yung kay Bernie hindi. At saka sobrang short lang ng ginawa niya na after, yun na ba yun? Kasi they were given a Oo. minute, 'di ba? A minute na ma-produce yung commercial. I mean, may 1 minute or commercial ka, which is so long. Kasi usually 30 seconder, merong 15 seconder, pero 45 seconder. Ito, 1 minute, 60 seconder. Tapos parang sobrang ikli lang nung kay Bernie. So, naging eme-heme lang talaga siya dun. Oo. Imbis na heme-heme wave, naging eme-eme. Oo. How about you, Jello? Basta maiksi. Maiksi masyado. Parang sabi nga ni Mama Bernie, nag-focus talaga siya sa, as in, TV ad. Pero, hindi kasi na-show yung brand niya. Yun yung lacking. It was too short to show off who Bernie is, diba? Pero for commercial standards, pasok Yes, kasi pasok ilang yan. beses Oo. niya sinabi yung heme-heme. Matatandaan mo talaga. Pero yun nga, masyadong standard, masyadong simple. True. How about you, Angela? Ako, yung kay Bernie, it was too short lang talaga. Hindi niya minmaximize yung time na pwedeng ilagay doon sa commercial to really establish her brand. Like what you just said. And also, hindi siya... Actually, ang naisip ko nga, nakita ko rin to sa isa sa mga posting sa mga drag race forums and Facebook groups. Missed opportunity ni Bernie, di ba nickname niya is Diday. Sana ginamit niya shampoo dye. Ay, oo. Ay. Shampoo yeah. dye. Shampoo dye. Shampoo dye by Diday. Oo. Uday. Di ba?
Do you like Oo. puday? Ah, Pero shampoo dye I like. Mm-mm. Oo, parang sayang, Oo, no? ang ganda nga nun. Shampoo dye. O, di ba? Oo, by Diday. Oo, di ba? Oo. Shampoo ng mga Diday. Oo. Shampoo day. Oo, pwede, di ba? Gusto ko na shampoo dahil. Talaga ba? Hindi. ayan. Ayun. Next. So, Oo nga, yeah, no? we have next. Who's our next? Captivating Captivating Cat Cat. Ah, yung shampoo niya, yung... Captivating Butterfly. Oo, na 3-in-1. Shampoo. yung kanya kasi yung parang sa TV siya, shopping na... Oh, Oo. shopping. Oo, shopping for reference. Parang classic American. Cute na capture niya para sa akin yung yung attention ko. Pero nakukulangan sa pagiging nakakatawa ni Kat Kat. That's one. Number 2, anong naging difference nung buhok niya? Kasi parang it's just the same. Actually, her hair was white. For some reason, you never use white. You never see white hair sa shampoo O laging jet commercials. black no? Or something na shiny and Oo. dark and yung mukhang healthy. Pero dun sa commercial niya, for some reason, white or platinum blonde yung hair niya. I don't get it. How about you guys? Ako, mas naging plain siya, mas naging traditional na nakikita lang sa TV na wala masyadong recall. I was waiting for a recall eh. So, Captivating Butterfly, parang masyadong mahaba. At wala masyadong, okay, wow factor na, okay, gagamitin ko tong shampoo no, after watching the ad na Oo. ginawa niya. Ako gagamitin ko siya para sa yung slimming effect niya. Mm-mm. Tsaka natuwa kasi ako doon sa para sa you. Pero aside from that, parang lubog. Mm-mm. Yun nga, too plain, too simple, too long. Captivating Butterfly 3-in-1 shampoo. Di ba nga ang rule, 3 is the best. Mm-mm. O yung heme-heme nga, 2 syllable na inuulit. Matandaan mo. Ako nga, kanina pa niyo, pag sinasabi yung Captivating Butterfly, iba yung nagsasabi kasi hindi siya tumatak sa akin. Exactly. Lumipad talaga siya like the butterfly. Lumipad nowhere. Ah. Flew over your head. Oo. How about you, Jello? Tsaka yung pangalan ng shampoo niya, it was walang dating. Like, Captivating Butterfly. What does that, anong magagawa nun? Anong connect niya sa buhok na maganda? Like, Bakit ka galit? Oo nga, galit na si Jello. Oh my God. Yan ang pinakamalakas na narinig ko si Jello. No? Oo, Na-bad galit trip siya. siya sa butterfly. Sana ginawa niya na lang ng captivating. Tapos na. Mm. Oo. Captivating. Magbubuhok pa niya. Captivating. Magiging balahibong pusa ka. Mga ganun. Oo. Yun. Oo, diba? Actually, maganda yon kasi Oo. cat, di ba? Yeah. Ikaw ba ay sawa na sa manipis mong buhok? Gamitin ang captivating, Cat di ba? shampoo. Di ba? Cat Masyado, shampoo. oo. Mula sa pagiging balahibong pusa, ngayon malago na. Ganon, di ba? Kung gusto mo magkaroon ng Ah. yung effect ang hair mo, gamitin mo, 'di ba? Oo, may ganun sana Yun, eh. oo, tama. Kulang sa L, no? Oo. Mm-mm. Pwede tayo magtayo agency. Oo nga. Ayan, next. Next, we have Hanabeshi. Ang kanyang shampoo is parang Hanabeshi with Beshi. Beshi with birth certificate. Oo, with Sabina, with Wi-Fi. Kumbaga, ito yung promotional lang dating. Mm-mm. Tapos, ang natatandaan ko when they were doing it, ang nakatulong sa kanya dito, si Kat Kat. Oo, Yes. kasi lumapit si Hanabeshi tapos lagay mo yung wig kasi 'di ba whenever Mama Pao introduces Hanabeshi, yung with DOR, with valid ID, mga ganun yung sinasabi. Oo. So yun din yung ginamit niya. Nag-thrive siya dun sa idea ni Kat Kat na yung laging may plus, may beshi-beshi with may ganyan. Oo. Did you like the commercial of Hanabeshi? Actually, parang masyadong maraming nangyayari na hindi ko na gets yung masyadong connect na doon sa shampoo na ini-endorse Oh, niya. it wasn't a shampoo commercial to Oo me. nga. Diba? It was a raffle. Yun ang dating. Oo. At Sabog. saka, actually, we just rewatched it tonight and I can remember. Truth. I can Which is not remember good. kung ano yung nung konsepto nung kanyang shampoo. I only remember na, okay, ang daming with kinember, kineso. Ang natatanda ko actually yung pangit na CGI eh. Nung, Truth. oo. How about you, Jello? Ako, natatandaan ko yung, bakit may pa-job hiring siyang hinahanap? Shampoo commercial to. Oo nga, Diba? no? Bakit naghahanap siya? Ano yun? Ano yan? Pag
beshi-beshi ka, magkakatrabaho ka na. Kaya Ganun, no? nga, Parang oo. ganun. Eh di sana ginawa niya yung concept around that only oo. idea, 'di ba? Parang gusto ko magmukhang maganda sa job interview ko, mga ganon. Mag-beshi-beshi na. Oo. The next we have Miss Jade So. Ito. Ito yung hindi talaga i-ere kahit saang Kahit anong station. Kung gusto mo MTRCB, ito yung ipalabas mo panigurado. Anong name ng shampoo niya? Larus. Landisuso? Landisuso. Landisuso shampoo. With dildo. Yung ganon. May mga kung ano-ano lumalabas doon. Sobrang crazy niya. Sobrang- nakaka-cringe. Di ba? Pero nakakatawa. Oo. Oo. And sobrang outrageous talagang over the top. And gaya nga ng sabi niya, hindi ito pang basta-basta lang. Kasi sa mga porn sites daw to yung pwedeng mga I-play. advertisement. Oo. Bago mag-play yung Grabe. video na pinapanood mo. Talagang nung ginagawa niya to, talagang alam niya yung Market out niya. of this world. O yung market niya, out of this world, niyang ideas para dun sa ganung market. Miss Jade, so you're so hot. May ganun ba? Oo nga eh. Di ba? Nagbibigay. Tsaka Sana yung, magserbisyo. tsaka yung ang sikip ko na, natawa ko na actually. You're so skinty. Oo. It spoke her brand. Pero it wasn't a shampoo commercial. Yes. Na, A Jade So commercial. oo, more of Jade So commercial. The brand of Jade So. Parang clickbait. Oo. Oo. Pero Magkaka-virus funny. yung computer mo. Tama. Exact. Kahit yung yung pit crew, tawan-tawa sa kanya no? Pero, Witty siya, actually witty. Lalo na yung natalsikan siya ng shampoo sa ay, mukha. oo. Witty siya. Okay. Ayan. Next. Pero for me, na exacto for branding ding niya. Kahit na Sakto. siya ay kahit na siya ay Oo. lumagpas na sa ating time requirement. Yes. She Time really limit. did establish her brand. Yun talaga yung brand niya, yung baliw-baliw na sobrang weirdo na Alien. alien na masyadong over-sexualized na. Pinaglay sa suso. Oo. Landa Suso. Landisuso Pero shampoo. nagulat ako dun sa last part nung commercial. Siya na yung top. Ano nga? Barbie top. Barbie top nga daw siya. Oo. Okay, last but not the least, we have Ovicant shampoo tang ina. Shampoo, tangina mo rin. Ito talaga yung pinaka-memorable sa akin. Kasi sobrang niyang established. And gustong-gusto ko yung song. Ay, shampoo tang ina, mapapamura ka. Akala mo, 10 pesos. 10.99 kaya? O, di ba natandaan ko yun? Oo, diba? Oo. Even yung umpisa ng shampoo niya na parang, halika, may sabihin ako sa'yo. Lapit ka dito, dali. Parang Masyadong ganon. malapit. Oo. Actually, may pagka ano siya bukod sa shampoo commercial, para siyang atake ng ng political ad. Talagang, mapapansin mo. That's Oo. one. Tapos, parang real life story yung nangyayari na, halika, lumapit ka sa may attraction. Interactive. Interactive yun. Yun, that's it. Interactive nga yung At may commercial. recall yung Mm-mm. kanyang Oy, shampoo parang lahat naman ng tao commercial. nakakarinig na ng putang ina Ginawa niyang shampoo tang ina. O, di Ginamit tanda niya mo. yun. Oo. At saka sa lahat ata ng episode, walang episode na hindi nagmura si Ovicant. Tama. Oh, and her being cunt Mm-mm. na message na dito. Pero yung sa basurahan siya naliligo, natawa ako doon. Tsaka yung, Ang galing nun. Oo. Maganda yun. Gusto ko yung jump shot eh. Yung solid. Oo, tsaka yung malapit siya, yung sobrang lapit. Totoo yun no? Parang kinakausap niya yung audience. Oo. Galing. Tsaka pinakita niya, di ba, parang tatlong klase ng tao pwede gumamit nun. Like yung construction worker na, ang baho ko na eh. Ganun, Oo, ganun. tama. Na, na-humanize niya yung shampoo. Mm-mm. Ayan. So, Heavily fleshed out nga actually yung shampoo, yung mga pwedeng gumamit ng shampoo. Kasi parang, di ba, nagkaroon ng isang scene na lahat sila lumingon na, okay, Ang galing, shampoo. oo. Oo. Parang, alam mo na si Ovicant advertising professional. truth. Kasi fleshed out niya yung vision niya dun sa commercial. Talagang dinictate niya na lang yung sequences niya kay Fifth Solomon who was the director of their commercials. And he is also the creative director of Drag Race Philippines from season 1
Yeah. Mm-mm. Mabalik ko lang, tawan-tawa ko yung kay Arizona Brandy. Talking about fifth. Kasi parang ilang beses siyang binato. Ulit-ulit. Tapos parang may lakas yung pagbato, sabi niya, pwede Dito na lang." masakit ne. Sabi ni Fifth Solomon, gusto mo yung mapapasober up ka talaga. Oh. Mawawala talaga yung lasing Diba? mo dito. Tama na po, masakit na. Dito na lang po. Okay. So Ayan. yeah, that's it for the commercials. Who stood out to you guys? Ay nako, syempre, ang siyang putang ina mo na. Putang ina mo din. Ay, shampoo pala. Oo. Ovican, padala mo naman kami ng siyang putang ina. Baka naman. Baka naman. Pero good job, Ovic. Oo, Yes. Icon. Sa akin, nag-stand out in fairness yung kay Jade sa dahil basto siya. Oo. Yun yung brand niya talaga. Oo. eh. Talaga parang nanood ka ng ayaw mo na ulit-ulitin pero natandaan mo. Parang siyang panaginip. Parang feeling ko nagbubukas ako ng bagong browser kapag... Oo. Parang naka-incognito May ka o pop-up. kaya naka-save ka sa Safari, no? Naka-private ka. Kaloka. Alam na Ganyan. alam, galawan. yung alt-tab agad. O, diba? Oo. Alam na alam yan. Oo. Wow. Ay, Hindi ko pa na-try. Apple. Baka naman. Oo. Sa Ayan. inyo, Ovicon, Jello. Miss Jade, so... Actually, Sa inyo, Jello and Joni. Ay, Ako, Mason, sorry. kasi Ovicant na lang kasi tawag dito, gusto ko mag-start anew, gusto ko change person na ako. Kaya gusto ko yung mag-attract ng ganong klaseng vibe na lang. Oo. Oo. How about you, Jello? Ako, agree na sa branding ding talagang pasabog si Jade So Kaya lang, I'm starting to dislike her. Oo. Grabe naman yung Yeah. strong. Oo, kasi nga, yung previous episode na walang natanggal, ang Oo. wish ko, siya na yon. Kasi nga, hindi Agree. nga maganda yung kanyang makeover na parang goiter. So, parang pareho naman tayo doon, di ba? Totoo. Kaya- Kasi, parang, alam mo yung lumalabas yung pagiging spoiled brat niya. Oo, Yes. parang... di ba nga in marketing, in advertising, in branding, you speak for the brand that relates to a wide range of market. Yung sa kanya, alam niya yung market niya pang porn site. Yun na lang yung market niya. Hindi siya for the masses. Or for the parang promotion of Oo. drag culture. Oo. True. So medyo tumatak siya. Sige na, branding Jade. So, congratulations for this time. Pero overtime ka. Yes, Oo. yes. And let's just say na Jade So is an acquired taste. Yeah. Mm-mm. Hindi siya for everybody. Yes. Mm-mm. Yeah. Tumatak? Di syempre si Ovicon kasi panalo. Pero lahat naman sila, kung pagdating sa editing, lahat naman yung brands nila is marirecall mo kahit papaano dahil nga ilang beses na ulit yung kanilang mga brands. Yeah. Especially si so, Heme Heme. Yun nga lang, ang ikli. Kulang, no? Oo. Tandaan ko lang Ano kay po- Heme Heme yung karatin Mm. Karat- Oo. Tsaka Fabcon, no? Subukan mo. Bernie, lagyan ng Fabcon yung buhok mo. Tignan natin. Eh, di lalambot talaga yun. Oo. Yung kay Hana Beshi, yung Beshi. So lang. So-so. Oo. Kay Arizona, her brand, pero hindi din Consistent. masyadong, consistent. Hindi rin masyadong, wapak na wapak. Kay True. Kat, Plain. so talagang, Parang nga siyang kuto shampoo yata. Oo. Yun. tumatak talaga sa akin yung niya, yung pangtanggal ng ng shubality. Maging masyubik, no? Oo. So, yun. Pero, yun na nga, I think we all agree na ang pumasok sa banga ngayong episode na ito ay si Ovicon. Ayan. Yeah, ayun. Bago natin sabihin kung sino yung mga bottom two and kung sino yung challenge winner, ang guest judge natin for this episode is the one and only Drag Race Thailand host, Miss Pangina Hills. The Pangina Yes. Hills. Sawadika. 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 Sawadika, Pangina. Salamat po, salamat po. Putangina mo! Shootangina mo! Yung gusto ko. And she was wearing blue. Yeah. Ay, ang ganda ng I outfit love her. niya. Mm. Very regal. Regal and Regal. divine. Sobrang Ah. queenly.
Gustong-gusto ko yung earrings niya talaga. Kahit magain. Oo, Maga- In fairness kay Mito, no, napansin niya na namamagana yung tenga. Mamagay yung tenga niya. pero Work dahil it girl mas- talaga siya. Work it girl. Tama. Kaya si Hodang mamaga sa cuffling, work it girl. Yes, no? ma'am. Tiis ganda, no? Mhm. Together with them is BJ Pascual, the beefy BJ. Borta, Oo. photographer of Drag Race Oo. Philippines. Minye Matwal. Yeah, and ayun, ano masasabi niyo sa outfit ni Miss Ni BJ Pascual. Maganda naman yung outfit with the PIT. Outfit. kay ano muna, kay Mama Pao muna. Okay. Reviewing Mama Pau's outfit for this episode is very Madonna. Pero idinikit kasi siya kay Pangina Hills na kapitbahay natin na Drag Race Thailand. Oo. So I was expecting sana si Mama Pao na queenly outfit din siya. Yes. Hindi yung parang diva, no? oo, Diva. diva. yung dating. Ito kasi parang may 80s vibe siya, pero bakit ganun? Yung katabi mo, si Kalad Karen, may konting pasilip ng side boob. Gown pa rin yan. Si Jiggly Caliente, naka-dress pa rin. Gown pa rin yan na parang Japanese-inspired ata na kimono ito. Oo nga, ang ganda rin ng outfit Oo. ni Jiggly. Parang sila lang ang, may somewhat unison or in theme sila pareho ni BJ Pascual, si Mama Pao. Sila lang yung ganun. Pero BJ Pascual is a guest judge. So, okay lang. Hindi siya laging nandyan. True. Si Mama Pao, parang very Madonna. Tinabi siya kay Pangina Hill. So, Ang tangkad pa ni Pangina oo, Hills, so no? parang, Tapos nagpa-temple hairstyle pa siya. Oo. Oo, So, nangain talaga si Madam. Oo, medyo na talbugan, no, Mm-mm. ng konti. Oo. Nakabog si Miss Mama Pao. oo, sexy naman yung outfit. Outfit talaga ako ng outfit ng outfit. Yung Outfit outfit ni Mama Pao, sexy, very 80s Madonna with the Thunderbolt na earrings. Thunderbolt, oo, with the V. Volta. Volta. Thunderbolt na earrings, pero it wasn't something that I would wear. Hindi lang natalbugan siya ng mga guest judge, Oo, tsaka it's ng mga co-hosts. Yeah, it's not something that I would wear if I have a guest judge from a neighbor country, which is Thailand. Right. I should be at par, if not above, my guest. Yeah. Ako naman, parang, hindi ba sila nag-usap-usap na ito yung magiging suot, 'di ba? Kasi parang naging Harley Quinn si Oo nga. Pao. She's like the clown there. Gawin kaya natin sila ng GC. Kaya nga, 'di ba? Kasi you're going to have a guest drag queen. Pero syempre, yung sangkabaklaan dyan, nakatingin sa biceps ni BJ Pascual dun sa, sa nila, sa photo. Batak eh, no? Oo, Batak batak. na batak. Oo. Ganda. Workout BJ. Mm-mm. Mm. Mm-mm. Anyways, ayun. Let's move on now to their runway. Ang runway is Rainbow Runway Realness. Ayan. For the LGBTQIA flag. Mm-mm. That's right. So, let's start with Arizona Brandy. Do we start with Arizona or do we start with the first one who Run. Sige. We can start with the first one to si enter. Hannah Beshi? It was Hannah Beshi. Let's start, I guess, for a runway with Hannah Beshi. Yung kay Hannah Beshi is dikit pa rin from the previous episode na medyo may pagka Cherry Pie Pikache, na may pagka Patrick Star, na kailangan ng plancha, ng steamer. Actually, na-call out ka agad siya. Clock, bitch. Clock, clock. Yes. Yes. Na gusot-gusot yung kanyang ribbons. Oo. At saka para talaga siyang nagmumurahin tingnan. Hindi siya expensive tingnan. Sige Oh, naman. another, couture. Yes. Cortina couture. Kukur. Oo, di ba? So, Tama. ayun, hindi na malinis yung pagkakaplansya. Yeah, rainbow siya, maraming kulay. Pero ito na naman, ang issue ng bayan, ang undergarment. True. Totoo. Lagi, no? Medyo, Nakakailang sunod-sunod runway na. siya Tama. Sana ibang kulay. I think nasabi din ng judges, sana ibang kulay na lang yung leggings niya. Di ba nga na ano pa siya ni Pangina? Na I'll introduce you to needle and thread. Oo, Yes, dun sa untap oo. nila. Parang That was a plain sarcasm. shade talaga siya, no? Oo. Shade. Shade yun. Who was next?
Our next, I think, is Okay, we have... Captivating Cat Cat. Yes. Ayan. Ayan So, na. captivating Cat-Cat's outfit is a statement. Mm-mm. We are human. Oh, speaking of her outfit naman, nung pumasok siya, she looks like a goddess talaga to me. Tapos, lalo na nung nilabas niya yung kanyang statement. Ang ganda ng pagkakagawa niya, medyo mamahalin tingnan. Very flowy. Tapos, ang ganda ng pagkaka-execute niya. It's just that parang nakukulangan lang ako. I'm not sure kung ano yung kulang. Pero, pero sige, kulang ako kung wala ka. Charing. Kulang pero ako. Nakukulangan ako doon. May hinahanap ako na something eh. Hindi ka ba Hindi ko lang- na-cute na gumagalaw yung ibon? Yes. Ayun, yung ibon pala. Doon ba Yun. galing yung butterfly branding niya? Doon sa ano niya? O di, sana naging ibon branding na lang siya. Mm-mm. Parot yan, di ba? Oo, yung ganyang ka-colorful. Oo. Parang mako Mm-mm. or parrot. Tama. Nag-isip Ayan. ako, Mako. Mako nga pala yung tawag doon sa ibon. Hindi yun yung katabi ng Hong Kong. Mako. Yung maraming kasino. Mm-mm. Hindi, yun yung tawag mo, yung endearment mo sa mother mo. Mako, ma. Ano entry mo? Ayoko na. Akala ko yung pinupukpok ng martilyo. Mako. Mako. Next. Well, to me, okay naman yung kay Captivating Cat Cat na para siyang ibong Adarna, para siyang parrot. Pero, yun nga, yung statement niya, so 90s, so 80s. Kaya siguro nagkaroon ng biglang nagalit si Jiggly Caliente. Maganda yung outfit, yung message lang sana mas matigas, stronger. Mm-mm. Okay, who do we have Ayan, next? I think our next is, of course, the favorite of everybody. Favorite na gusto na nating mawala is si Miss Jade So. Ayan. Siyempre, present na naman yung kanyang kambal, si Su at So, Su So. Si Susan at saka Amalia. Kay Regine Velasquez yun. Ito si Su at So. Oo. Su So. Oo. Ano yung kay Regine? Susan at Amalia. Oo. Oo. Ano masasabi niyo sa outfit ni Miss Jade So? Jello. Actually, ang colorful sa kanya is yung, ano ba tawag? Back Yung dress. back dress, tsaka yung part ba ng dress niya yung... Cape? Kasi cape, di ba? Mm-mm. You're supposed to have a colorful dress, not the accessories or ano. Mhm. So, doon ako Tama. Doon ako nagbe-base kasi you have to have a colorful dress. Tapos, yung pagtalikod niya, yung mentioned before ni Norman, parang dinikit lang yung statement sa likod niya. Hinabol. Oo, no? Oo. Parang Agree ako yung doon. pass yung Soji Bill. Ang ganda ng message, pero parang hindi siya part talaga nung Yung pagkakasulat niya is parang yung minadali. Oo. Alam mong hindi talaga siya originally part nung outfit na yon. Siguro nakita niya lang kay Kat na may Yes, statement. I have that hunch too. Diba? Tahimik na si Mayton. Yung parang spur of the moment, ninaisip niya na lang. Very spur of the moment. Pati Oo. siya spur of the moment eh. Oo. Kasi nasabi niya na eh. Well, actually, yung hair niya dito, very Storm. Storm ng X-Men. Oo. Hmm. Yan, Yeah. pati yung makeup niya, ganun din. Mm-mm. Pero- Mukha siyang superhero without the back dress and the parang kapa. So Actually, parang ang ganda ng rehistro ng makeup niya sa picture. 'Di ba? Hinahanap ko yung nipples niya diyan. Nilipad niya muna sa baba, sa ilalim. Movable pala siya, parang nunal lang ni Paula Nicole. Oo. Precious Paula Nicole. Yon, ang ating Drag Race Philippines Season 1 winner. Ayan, so sino na next? Si... Mama Bernie. Si Mama Bernie na. Mayton, anong masasabi mo sa outfit ng iyong paboritong si Mama Bernie? I always love Mama Burns. Kasi every time na lumalabas siya, parang there's like joy and enthusiasm na ako nafe-feel na gustong-gusto niya yung ginagawa niya. Tapos, speaking of her outfit naman,
Maganda yung kanyang damit. Bilang honor student ka, no? Maganda yung kanyang damit, pero yung kanyang cape medyo hindi siya well thought of. I was like waiting for something na medyo may pasabog pa ng very light. Kasi parang hindi siya expensive tingnan yung kanyang cape. At saka yung hairstyle niya, parang okay. Parang masyadong 90s. I was like hoping na ma-improve pa sana yung hairstyle niya. Siguro kung iniba niya yung hairstyle niya, hindi kasi siya match siya doon sa damit na pinipresent niya. So, ayun. Ako, Jacqueline Jose pa rin siya. Ako kasi, I really love the message that Mama Bernie exhibited this in this runway. Hindi lang basta kulay ng LGBTQ community yung inirampa niya, but the flying colors that we have. Yung we are achievers, we are yung medals, diba? Ay, oo. Tama. Hindi lang kulay, sinasabi niya, we're flying with colors. Mm-mm. So, hindi kami basta-basta. Ganon. Right. Actually, just to mention it, this outfit is actually done before. Nasuot na siya ni Tyra Banks sa Victoria's Secret fashion show. Oh. Na may mga May mga medals. medals din. Okay. Yes. So it was patterned. Most likely. Inspired siya. Baka. Pero ako naman, ang tingin ko kay Bernie dito is, ganito kasi yung itsura niya, yung approach niya, yung ansam niya, nung nag-alien, yung parang warrior diva. Parang Amazon. Oo. Pero nga, gaya ng sinabi ni Mayton, I have to agree, si Mama Bernie kasi speaks about the Filipino kind of beauty. Yung Yung Pinay. Oo, Pinay Pinay. beauty. Oo. So, Morena. oo. So, na-appreciate ko yung outfit niya, but having Angela said na nakita na to before, parang oo nga, no? Pero it's a take that I would appreciate. Something different. Yeah. Okay. Sige. Who do we have next? Okay, let's move on. We have Ovicon. Anong masasabi mo, Angela, for Ovicon? Very true to her inspiration, which is Harajuku, no? The Ang neon- talino. Hindi ko alam yun. It's a Japanese fashion sense na parang halo-halo siya, parang layers and the different textures and different combinations, ganon. May natutunan tayong bago ngayon. Kayo mga And very listeners. parang Nakakatakot pag siya na yung nauuna sa ating mag-review. Harajuku pala yun. Kasi ang alam ko lang, Hadamoku. Akong alam ko lang Son Goku. Meron palang ganun, Harajuku. Oo, Oo. yan. So, yung neon niya is a different take with the rainbow. Kasi Galing. Magaling. colorful pa din siya, rainbow pa din siya, pero parang tie-dye. No, hindi siya yung traditional na naka-stripes yung rainbow. Mm-mm. Or parang magkakaibang tela na iba-ibang kulay na pinagsama-sama lang. And this is very unpredictable of Ovicon. Oo, kasi tama, yung sensibilities niya is always dark and horror and yun nga, horror queen siya, 'di ba? Halloween queen. So, what you Actually, just this said. is very unpredictable nga of Ovicon. Kasi nga, lagi nga siyang spook queen, di ba? Laging dark, gaya ng sinabi ni Angela. This time around, colorful siya. Ate Ovi, bagay din sa'yo ang makukulay. Bagay din sa'yo yung maging bright. So, bukod sa kahawig mo si Techi at Bayani, gustong-gusto ko tong outfit mo na ito. Kasi nga, parang nakita na nga ito kay Shake Coley, pero iba yung take mo. Ano ulit ang tawag dun sa Japanese? Harajuku. Hadamoku. How about you, Mayton? Ayan. So I really love her bravery, her courage to go outside of her box. Mas naging experimental siya this time. At bagay na bagay yung naging execution niya na, okay, that LGBT community also represents courage, color, and also life. Akala ko sasabihin niya na, color, clarity, cut, karat. So ayun. So overall execution for me was on point. At congratulations kasi may ipinakita kang bago at kahanga-hanga ngayon, Ovicon. Ito,
Eto. Eto. Eto na. Nung una kong tingin dito, akala ko tsinelas talaga yung... Uy, in fairness. Akala ko tsinelas. Yung inspiration niya. Oo. Ah. Kabayanas? Baka naman. Baka Pero- naman. Pero nung nabanggit yung Harajuku. Harajuku. Oo. Hadamuku. Sorry. Yung nang napansin ko tuloy ngayon, yung ulo ni... dahil sada mo ko yung ulo. Yung ulo ni Ovikant dito, parang... Which one? Yung pinakamata. Oh my God. Yung ulo niya dito parang ano, no? Parang tama, parang Japanese deity. Yung itsura niya dyan. Parang may pagka-Naruto na yung eye makeup niya. But, yeah. I must agree with them at wala na akong masasabi iba that they are very colorful. And na-exhibit niya yung color in a different way. Ayan. Alright. So, ang last natin ay si... Arizona Brandy. Unahin ulit natin si Angela. Kasi... Baka may bago na Oo, naman may siyang bago na rin word. matututunan. Oo. Okay. For Arizona Brandy naman, her gown is Yamashita very, inspired. parang- Hindi naman. Angela, parang champagne, no? parang champagne, may pagka-champagne gold siya. I would have to agree with Pangina's feedback on this dress na parang she has this off-the-rack gown na pinatungan niya lang ng rainbow-colored cape which was, I think, parang pull-out, ganun. Yeah. Ganun din naman yung kay Jade, so eh. Yun nga I was about to say kanina na parang parang naka-bikini style lang yung kay Jade So. Pero actually parang ganyan din, may champagne gold na dress. Tapos pinatungan lang ng something na back dress or cape na rainbow colored, which is parang shortcut. With, Yes. message sa likod na parang nun lang naisip. Oo. Mm-mm. Pero yun nga, the crown is the only thing that I can say na mukhang ginawa. Agree. Yes. Pero yung iba parang Sinuot pinagsama lang, pinagpatong lang. And I think it has a lot to do with dun sa struggles ni Arizona na inaddress niya sa Untucked na mukhang hindi siya prepared financially. Kasi she broke down dun sa Untucked saying na alam naman niya na mas maganda yung outfit ng iba kaysa sa kanya. So I think medyo may struggle siya ng konti dun sa mga outfits niya talaga. And she didn't expect herself to be in the top 6. Exactly. Right. Pero gusto ko yung yung kanyang pasabog na naman. Yung meron siyang pinahid sa katawan at dinilaan niya yon. Eh. Lagi siyang may drama. In fairness man kay Arizona, yun yung hindi lagi nawawala sa kanya na may ma-expect at pagkikita kang bago sa kanya. I think that's her way of, kasi nga, sabi niya, mas magaganda yung gown ng iba. Dadaanin ko sa gimmick. Tama. Ganon. Oo. Improvisation, no? At least Yes. hindi na vape. Hindi na vape couture. What Pintura about you guys? couture. Yeah. What did you think of Arizona's outfit? Well, to me, yung arrive niya, mukha talaga siyang Reyna. Yung pagpasok niya ng runway. Pero, realizing na may iba pa sanang pwedeng gawin doon sa outfit or may iba pa sanang pwedeng isuot. Parang this is easy to go outfit for rainbow representation. Tama naman yon. Pero ako gusto ko pa rin yung look. Kasi tama naman yung bewang, tama yung fit ng gown. Tama, may reveal din. Pero at the end of the day, this is Drag Race. Sana may mas ibuga pa. Right. So, ayun, nasabi niyo na eh. Nakwento ko na kanina. So, okay na. Sabi ko sa inyo, ako na yung huli eh. Siya na nga yung bagong Angela. Overall, sino ba ang nanalo sa ating Maxi Challenge? Idagdag ko lang yung kay Arizona, no? I think it's her attempt to say that LGBTQ is liberty. Para siyang Statue of Ang Liberty. tulino! Palakpak ka. Oo, palakpakan naman Bigyan mo kami natin. yung 500. Baka Okay. naman. Para siyang, if you can look at it, no? Para siyang Statue of Liberty. Oo nga, no? Yun. I just realized that. Yes. Ano ba yan? Kaya ka mahal eh. Ulitin mo nga.
Kaya kita mahal. Mahal din kita. Ang landi. Okay, fine. Okay, so And- that's it for the runway. Yes. Ayan. So, let's move on to our bottom queens. Our bottom queens are... first, our challenge winner. Maxi challenge winner was Ovikant. Ovikant. Obviously. Apparently. Deserve naman ba? Yes. Yes. Shampoo tang ina. Shampoo tangina mo rin. Oo. First true badge na yan. True. Hindi And- na lang siya top most na siya ngayon. Yes. Oo. Congratulations. Actually, para sa akin nga, top siya dun sa twinning eh. Remember, Mm-mm. nung nag-iisip sila ng idea dun sa shampoo, ano yun? Yung sa branding ding-ding. Mm. Tapos biglang binanatan siya ni Kat Kat ng yung mga may rubadge lang daw yung ano, ganon. Carmina Villarruel si Kat Kat. Kasi, Totoo. Siya ang bottom queen kasama together si... with Mama Bernie. Yun. Yes. So, Nathan's favorite, Mama Bird. oo nga Yeah. eh. The lip sync song was The Power by Anne Raniel. Raniel. Ayun. Ano masasabi niyo dun sa lip sync? Kasi alam ko, talagang emotional to. Okay, And very, Let me start. That was, first of all, that was very painful to watch. Kasi paborito ko silang paborito ko, sila yung dalawa kong paborito. And pareho silang friends. So it's really hard, di ba? Parang kung tayong dalawa maboboton, tapos kailang isa lang dapat ma-save, parang ang bigat sa pakiramdam na magka-compete ka sa kaibigan mo. Tapos, since gusto mo yun, kailangan mo ipaglaban at napakita natin na bawat sa dalawa sa kanila, pinakita nila na, okay, I'm going to give my all, I'm going to give my best as a form of my respect to my friend as well. So, parang sobrang tumaas yung pagtingin ko sa nilang dalawa. Damang-dama eh, no? Oo, grabe. Yes. Pero yung performance talaga, halos even sila dalawa. It's just that parang for me, nag-stand out lang talaga si Mama Bernie. Aside sa, paborito ko siya, sobrang, alam mo yung parang nag-aapoy, she was really burning during the Bernie performance. was burning. Oo. Oo. Very branding yun, Ah, ah. Bernie. the burning Bernie. Oo. So, Burnick ni Bernie. ayun. Ikaw, Norman. Well, sa akin nga, sila yung nakikita ko sa finals. Si Mama Bernie at saka si Captivating Kat Kat. So, nung sinabi ni Mama Bernie na ayoko pang kalaban si Kat Kat, gusto ko sa dulo ko siya kalaban. Kasi din yung prediction ko. Tapos sila yung na-bottom pareho. Tapos, pareho silang trans. Tapos yung pareho nilang mga reveals. Parehong paghubad ng wigs. Spoiler alert po. Pasensya na. Pero this was very emotional. Damang-dama ko na, sorry friend, pero kailangan ko to. Sorry friend, pero competition to. Kaibigan pa rin tayo. Wala silang they didn't hold back. Nobody held. So, laban. Kampay. Galing. As in, emotional. Tsaka yung pagbuka ng mga labi, mga aksyon, mga muestra. Galing. So, Seasoned. True. Jello. Ano yun? Hindi, yeah. Emotional to. Kasi first yung song nila na Power yun. Diba? Yeah. Ang ganda nun, no? Ang ganda rin ng meaning ng Oo. song. And to celebrate the LGBTQ community, 'di ba? Yung pride. It's really moving. And to think na ang magpa-perform are both trans. Diba? Exactly. Oo. Kasi Actually, nga, tatlo nga silang bottom na trans, di ba? oo. 'Di ba? Sana nga din si Jade So. Sana nag-lip sync din siya. Kaya nga. Kasi overtime siya eh. Dapat meron na siyang spot dun sa Oo, kasi sa US bottom. franchise, 'di ba, Angela, kapag ganyan. Tatlo na kayo. Oo. Kasi Wala, ginawa automatic naman na nila, yan Oh, eh. excuses. Automatic ka nang nasa bottom. Kasi nga overtime ka na eh. Kumbaga, diba sa competition, kapag hindi mo na-meet yung requirements, hindi ka na nanalo. So parang ganun na rin to. Kaya lang, save na naman siya. True. Safe na naman siya. Save and safe. Pero,
actually, nobody got eliminated this episode kasi sobrang moving nga nung kanilang Yay. lip sync. It was a non-elimination episode. Again. Again, for the second time in a row. Exactly. Pero deserved naman. Deserve. Deserved Yung isa lang naman. hindi. Oo, Performance. deserve nila. Deserve nilang dalawang masave. Yung last week, ano yun For eh? the Golden Gaze Oo, yun for the Golden Ah. Gaze. Na sinagip si Miss Jade So. Oo, agree. Pero siya yung bottom ko last week. So, I guess, yeah, that's it for episode 8, Branding Ding Ding of Drag Race Philippines Season 2. Would like to thank our neighbor country, represented by Pangina, for visiting Drag Race Philippines. Sawadee ka! Sawadee ka, Panjina. Thank you for being so open. Kanina pa po tahimik while we're recording si Mayton. Marami palang baon. Walang yang to. Okay. Cine Geeks, if you've seen this episode, please share with us what you thought about it. Comment it on our social media. Again, we are on Facebook, Instagram and Threads, and X at CineGeeksPod. Also, don't forget to leave us a 5-star review on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts if you absolutely enjoyed our episode. Yeah, and of course, before we close, please share with us your social media handles. Norman. Please follow me on Instagram. It's NomanJK and OWMANJAY. Yes, and mine is Mathon, MATHON_ALAGOS. Actually, hindi talaga kabisado yung handle. Sa IG. Finally, inamin niya na. Kaya follow niyo si Mito, check his bio, ano lang. For my lovely drag geeks, this has been Angela. Thank you for listening to the Cine Geeks podcast, where movies, TV, and all things geek collide.